Wala kung tatawag ang Diyos ng ibang magliligtas sa mga Hudyo. Kita yan? So in God's providence, sumunod ka man o hindi, magtampo ka man sa Panginoon, may parang na nagtampo sa bigas, di ba? Parang, kung tayo ay magtampo at hindi mo ginawa, kasi hindi nasunod yung kagustuhan mo, hindi mapipigilan ang plano ng Panginoon. Is that very clear? Amen. Tayo yung nawalan. So in God's providence, another, there is no coincidence in Him. Nasanay kasi tayo, di ba mga Pilipino, nagkataon ba to? Di ba? Coincidence. What a coincidence. Sa Diyos, walang nagkataon lang. Walang aksidente lang. Diba? Lahat yan ay nakaplano. Amen? Amen. Sabihin natin sa mga asawa natin yan. Hindi asawa. Okay? So, hindi lang nagkataon. Okay? Na tayo ay pinagtagpo ng tadhana. Ito ang lahat ay nasa plano ng Panginoon. Okay? So, kaya tayo bilang mga nakakaintindi, nakakaunawa, at nasa Panginoon, hindi dapat tayo yung meron yung bahala na approach to life. Hello? Okay? Pupunta ako sa Hong Kong, bahala na. Ano mangyari doon? Bahala na. So, once we understand that we are under the divine providence of God, it will give us such security, it will give us such confidence that we will really move and live by faith every single day because He sees and He provides. Okay? Kasi parang kinakausap ko yung sarili ko ngayon. Kasi marami din akong mga doubts, fears sa buhay ko. Okay? Alam ko may pinapagawa ang Panginoon, kaya lang, Lord, talaga ba? So, again, thank God that He is reminding us that He is our providence. Okay? Next, dito po sa book ng Esther din, sa story ni Esther, makikita natin yung God's sovereignty. Pag sinabing God's sovereignty, His right and power to do all that He decides to do. Okay? His right, He has the right and power to do because He is God. Okay? All that He decides to do. So, kasi po, maraming tao ang tumatalikod sa pagkakakilala sa Panginoon dahil sa mga sitwasyon ng buhay. Narinig niyo ba yung mga tanong na, why a good God allows suffering? Diba? Yung mga ganon? Yeah. Kaya maraming mga nagiging atheist na tao. Talagang binabaon nila sa kanilang sistema, sa kanilang pag-iisip sa puso na walang Diyos. At nakakahabag. Nakakahabag kapag talagang totoo ang suffering sa mundo ngayon. Ever since, there's suffering, there's pain, there's brokenness. At tayo madalas hindi natin ma-reconcile yung brokenness at yung beauty. Di ba? But once we understand that I have a God who is so sovereign, first, it will result into this fear of God. And what does the proverb says? The fear of the Lord is the Beginning of wisdom. God's sovereignty, no one controls Him because He is in control of everything. Now, ano po ang ibig sabihin nito? Kung lahat naman ng plano at kagustuhan ng Diyos ay masusunod,
may responsibilidad pa ba tayo? May kailangan pa ba tayong gawin? Sino dito? May kailangan pa akong gawin, Pastor. Sino dito? Wala na akong kailangan gawin, Pastor. O, ano kayo? Ha? Yung iba, ano? All of the above. Napalitan na daw ngayon yung ano, all of the above. Naging sana all. Napakano talaga ng mga Pilipino, no? Tataba ng utak. Sana all. Okay, so, if God is sovereign, may responsibility ba ako? Yes! We have responsibility. Kristiyano ka man o hindi, kilala mo man ang Diyos o hindi, you still have responsibility as a human being. You have responsibility over the creation, di ba? Hindi ka lang basta magtatapon ng mga basura dyan kung saan-saan. Kasi kailangan mo alagaan yung kalikasan. That's your responsibility. Tama. Yung responsibility natin to live a moral life. Hindi ka lang basta manununtok dyan sa kanto na, tinaasan ako ng kilay, sabunutan mo na lang yung bigla, di ba? We have responsibility. How much more as a Christian, as a follower, as a witness of Jesus? God's sovereignty is not, tanda natin to, is not a license for us to do Nothing. We have responsibility To to do. Hindi tayo yung parang kwento ni Juan Tamad na nakahiga at hihintayin bumagsak ang bunga ng niyog. May abas lang ba yun? May magkakabukan. Di ba, nakanganga ka na lang doon. Parang sinasabi natin, palagi natin sinasabi na God will provide. Tama. Pero, tatamad-tamad naman tayo. Madalas, excuse na lang natin yun. Tama. Para hindi gawin yung dapat gawin. Like, narinig niyo na ba yung Great Commission ni Jesus sa church, sa atin? What is the Great Commission? Making this, go and make disciples. Paborito to ng aking misis eh. What is the command? Go. Go and make disciples. Kanino niya sinasabi yun? Sa atin. Sa atin. Okay? Sa atin, church. So that is a commandment from Jesus Himself. So we have responsibility to share Jesus, to witness, to be a witness for Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, you have a responsibility. You have Sige, responsibility. tapikin natin, yan. We have responsibility. Now, what is the response of these two persons, Mordecai and Esther? Gusto ko lang po ipakita sa inyo. Okay? Nandito sila. Namimiligro ang buhay ng mga Hudyo dahil sa ginawa ni Haman. Okay? At inaprubahan ng hari. Kung walang gagawin sa Esther at magkakaroon siya ng self-preservation, di ba? Pwede man niyang iligtas na lang yung sarili niya, di ba? Wala na akong pakialam sa inyo. Nandito na ako sa aking posisyon eh. Maganda ng buhay ko dito. Di ba? Pero ano yung naging response nila? First, for Esther. First response si Esther doon sa sinabi ni Mordecai is hesitation or doubt. Okay? Again, sinabi niya in verse 4:11, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court, basta pumasok na lang doon na walang pasabi o walang appointment, without being summoned, the king has but one law. Isa lang ang batas ng hari, that they will be put to death unless the king extends the gold scepter. Unless na nakita ng hari at yung scepter niya, yung simbolo ng kanyang authority, okay, ay ilagay sa
sa balikat nitong taong ito, maliligtas itong taong ito. Okay? Nakita nyo? So, ayun lang yung posibilidad na pwedeng maligtas si Esther kung gagawin niya ito. Diba? So, nagduda si Esther. Nagkaroon siya ng hesitation. At marami po sa atin, marami tayong mga hesitation, di ba? Pagdating sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon. Pagdating sa pagpapatawad, pagdating sa pagbibigay. Kasi ang problema po sa atin, what is the problem? Our face? What is our problem? Yung puso natin, kasalanan. Most of the time, we want to preserve ourselves first. Diba? We want to secure ourselves first. Magsishare ako ng gospel, magsishare ako ni Jesus. Paano pag hinirapan niya ako? Paano pag hindi niya tinanggap? Paano niya, di ba? Ang dami nating mga kaisipan. Paano kapag in-unfriend niya ako? Pag sinabi ko sa kanya, mali yung ginagawa niya.